tungkol sa paghuhubog ng dakilang Diyos Ama. His molding, His shaping. Dahil ang isang Kristiyano, mula nang tanggapin natin si Lord as our personal Lord and Savior, nag-umpisa na ang kanyang paghuhubog. Because we are His masterpiece. Amen? Buksan natin, naririto, tingnan ninyo yan, ipa-flash sa ating screen, Jeremiah 18, 1-6. Tungkol ito sa isang magpapalayo kung paano ginagawa ang mga vase, ang mga pang-display, hindi lang basta-basta ginawa yan. At ang pattern in English, mismong si Father God ang nagbanggit ng halimbawang yan, ng illustration na yan. Kung paanong si Lord Jesus, hinahilintulad niya, He compared Himself to a thief in the night, sa isang magnanakaw. Si Father God Himself, inahalintulad niya ang kanyang sarili sa isang magpapalayo, potter. And we are the clay, tayo ang putik. At paano ang paghubog niya, yun ang ating pag-aaralan. And what is His purpose? Why does He is molding us? Why is He molding us or shaping us? At ang title, yan, Shaped for His Glory. Tayo ay kanyang hinuhubog para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Para sa katuparan ng kanyang plano. Kaya niya tayo sineshape. Kaya niya tayo minomold or hinuhubog. Jeremiah 18, 1-6, gayon din ang Job 23:10. At kung atin ang nahanap, tayong lahat ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos Ama. Magsisimula tayo sa ating scriptures dito sa Jeremiah chapter 18 at sa verse 1. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, Ikaw ay bumangon at bumaba sa bahay ng magpapalyo, at aking iparirinig sa iyo ang aking mga salita roon. Nang magkagayoy, bumaba ako sa bahay ng magpapalyo, at narito siya'y gumagawa ng kanyang gawa sa pamamagitan ng mga gulong. At nang mabasag sa kamay ng magpapalyo ang sisidlang putik na kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalyo. Nang magkagayoy, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, O sangbahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalyok na ito? Sabi ng Panginoon. Narito, kung paano ang putik sa kamay ng magpapalyo, gayon kayo sa kamay ko, o sangbahayan ni Israel. At dito sa Job, chapter 23, verse 10, Ngunit nalalaman niya ang daan aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas ako parang ginto. Amen? Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kay sarap kang purihin. Ligaya ng aming puso ang sambitin ng iyong mabubuting gawa, ang iyong kamangha-mangha at kagilagilalas na mga gawa. Salamat, Panginoong Jesus, na sa aming puso lagi naming kinikilala ang dakilang sakripisyo na iyong ginawa para sa aming kaligtasan. Salamat, Banal na Espiritu, lagi ka namin kasama. Hindi mo kami iniiwan. Ikaw ang aming great teacher, ikaw ang aming great comforter, at ikaw ang gumagabay sa amin upang lahat ng aming gawa ay makapagbigay kaluguran sa dakilang Diyos na aming Ama. Ngayon, aming Ama, ikaw ay nasa iyong kaharian, ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan, at ang iyong mga salitang aming pag-aaralan, Father God, tunay nga maging pagkain sa aming kaluluwa, sa aming espiritu,
upang kami mabusog at mamuhay ng buong kasasakdalan. Karunungan sa lingkod mo, kaunawaan sa iyong bayan, karangalan sa iyo lamang po. Father God, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na ating Ama na mabuti, sakdal, walang buwis, walang kapilasa, puno ng kabutihan at kabanalan. Ang Panginoong Jesus, na hari ng mga hari, Panginoon ng lahat ng Panginoon, walang ating dakilang kapatid. Holy Spirit, malaya ka po tumulong sa aming kapatidan. Karangalan ay sa iyo lamang. Amen. Maaari na tayong makaupo, mga kapatid. Ang ating title, Shaped for His Glory. Lahat ng ginagawang paghubog ni Father God sa atin ay para sa kanyang karangalan at kalwalhatian. Alam natin ang trabaho ng isang potter, ang isang magpapalyo. Amen? Alam natin yan na hindi mahirap, hindi madali, kundi mahirap. It's not an easy job, kundi kung titignan natin parang ordinary lang, pero kailangan ng masusing paghuhubog. Dito sa Jeremiah, sa ating scripture, inutusan ni Father God si Prophet Jeremiah na bumaba, tignan yung ginagawa ng potter, ng magpapalyo. So, nakita ni Prophet Jeremiah na yung magpapalayo or magpapalyo sa umpisa, so inilalagay ang clay, ang putik, doon sa pinakagitna ng wheel, noong gulong, noong spinning wheel, para makagawa siya ayon sa kanyang nais na design. Ang tinutukoy na potter ay ang ating dakilang Diyos. Amen? At ang tinutukoy na clay or putik tayo. May karapatan ba ang potter or magpapalyo kung anong nais niyang paghubog sa clay? Amen. Dahil siya ang potter. Siya ang may-ari. Siya ang lilikha kung anong gusto niyang paglikha. Same with our Father God. He did with our Father God. Tunay na siya may karapatan at gagawin niya kung anong nais niyang paghubog ang gagawin niya sa atin bilang mga putik, bilang clay. He is the potter. Our Father God is the potter and we are the clay. Kaya nga may awitin, you are the potter and I am the clay. Mold me and make me. So, after this, kung alam ninyo yon, awitin natin yung awitin yon. So, dito, ito yung kung paano, next natin, next slide natin. Ang kanyang paghubog, yan, the master potter, dito sa sinabi kong gulong o yung wheel, tingnan natin ang Isaiah 64:8 para masabi nga natin, mapatunayan natin that our Father God is the potter and we are the clay. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik at ikaw ay magpapalyok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Lahat tayo gawa ayon sa design na ninais ni Father God. Kung pagmamasdan natin, nais ko sana manood muna tayo doon pero alam nyo na yung trabaho ng isang potter. Ang paggawa ng vessel, ng isang lalagyan, whether it's a jar, whether it's a vase or a basin, anumang uri yan ng vessel, ang ginagawa ng potter, inilalagay yung putik dun sa pinakagitna ng wheel, ng gulong. At sa kanyang paglagay, pagmumold, uumpisahan na niyang i-design ang isang clay, madiin. Hindi pwede yung simpleng hawak lang. Pero kailangan ng matinding puwersa at matinding pagdiin doon sa gitna at doon sa labas. Akala natin simple lang, no? Yung gumagawa ng mga vase, pero mahirap din. Kailangan ng full force ng
matinding pag-press doon sa putik, doon sa gitna ng wheel. So, ganun ang pag-mold ng isang potter sa isang clay. At dito, tayo, sa ating kalalagayan bilang mga Kristiyano, mga kapatid, sabi ko kanina, the very start that we decided to follow Jesus, nagdesisyon tayo maging born again. Kalimutan na natin ang mga gawang masasama, gawang liko noon. Nagsimula na tayong hubugin ni Father God. Sa kanyang paghubog, kaya nga ipinakita niya kay Prophet Jeremiah kung paanong paghubog ang ginagawa niya. So, sa literal, mahirap sa isang potter, sa isang magpapalyo. Dahil, once, sa kanyang nahubog na niya yan, sa isang magandang vessel, lalagyan, pero kapag merong nahalong maliliit na bato, anong gagawin niya? Sisirain niya uli yan. Sisirain. At bubuo siya uli. At pag may karoon na naman, nagkaroon ng air bubbles, kung pansinin niyo yung mga sinisail na mga vase, na mga kahit plato yan, o kaya mga jar, pag mayroong bula, sinisail na yan, reject na yan. Kasi hindi pwedeng papasa sa quality assurance yan. Kailangan perfect ang pagka-design, walang kapintasan, walang anumang kahit konting guhit lang yan. Kailangan pulido ang pagkakagawa. So kapag may nakita na naman ganyan yung potter, sisirain na naman yan. At gagawa na naman, humubugin na naman niya hanggang sa titignan lalo yan, hanggang sa makita na niya na wala na itong kapintasan. Wala na siyang blemish, wala na siyang mar, M-A-R. Wala na siyang kahit konting kapintasan. Kaya, kapag nakita na ganon, perfect na, matapos ang ilang beses na inulit-ulit niyang gawin yan, ay aalisin na niya. At ito'y magbibigay ng kaligayahan sa kanya. Napakaganda ng aking gawa. Napakaganda ng aking masterpiece. Perfect. Ang ganda. So, ang akala natin, tapos na yon. Hindi pa. After ng ilang paghubog, after ng ilang beses na sisirain, bubuuin, anong gagawin na kasunod? Hindi ba't ilalagay yan sa horno? Sa oven? Para yan ay, kumbaga, maganda na yung appearance, maganda na yung design, pero kumusta ang quality? Kaya, kailangan ilagay pa yan sa oven, sa horno. Matindi yan. Matinding init yun. Tayo lang pag nagluluto, di ba, matalamsik. O kaya, no, minsan, kinuha ko lang yung tinapay sa oven, biglang napagaganyan yung kamay ko, kaya napasok. So, matinding init yan, horno, oven. At pagkatapos ng ilang minuto or ilang oras, hindi ko alam kung ilan ang pagluluto ng mga potter sa mga vessels or mga vase na kanilang ginagawa, ilalabas na yan. At doon totally, masasabi niya, my creation is perfect. My creation is worth. Ibig sabihin, yan ang proseso na ginagawa sa atin ni Father God. Hanggang ngayon, sasabihin marahil ninyo, hanggang kailan ang paghuhubog? Hanggang kailan ang pagdidesign? Hanggang tayo'y nabubuhay. The molding, the shaping is continuous. At kailan ito may stop? Kapag dumating na si Lord Jesus. Amen? At titignan ni Lord kung ang kanyang creation ay isang quality, isang napakagandang masterpiece. Yes. Kaya nga nung last time meron tayong kinanta na Come Jesus Come. Wag muna. Sigurado na ba tayo na tayo nga ay isang perfect creation na, isang perfect na masterpiece, at pwede na nating sabihin Come Jesus Come. Kaya kung titingnan natin, nai-imagine ninyo ngayon, ang hirap pala ng gawain ng isang magpapalyo, ng isang potter, hindi basta-basta. And Father God Himself,
inalintulad na ganyan ang kanyang gagawin sa kanyang bayan, sa atin. Ganyan ang kanyang gagawin na pag-design, na paghubog. Bakit? For His glory. Para sa kanyang karangalan at kalwalhatian. Para siya'y maligayahan na hindi siya nagsisisi sa kanyang paglikha sa atin. Dahil sa kanyang paghubog ay lilitaw ang isang gawa na tunay na makapagbibigay kaligayahan sa kanyang puso at kaluburan sa kanyang mata. Kaya yun ang ating nasa ngayon na kailangan malampasan at mapagtagumpayan natin ang paghubog na yan. Amen? Amen. Tingnan natin ang Isaiah, binasa na natin yan. Now, sa paghubog, itinatch ko muna ito sa kagaya sa mga magulang. Di ba? Tayo, ang isa sa responsibility nating mga magulang is to discipline our children. Napakahirap pa lang maging magulang sa point ng pagdidisiplina. Ang mga kabataan noong panahon namin ay ibang-iba sa kabataan ngayon. Totally different. Noon kami, hindi man ganoon sasabihin kong laging hindi man laging naninermon si mamu o kaya lagi kaming nire-remind kasi alam niya na kami ay may takot sa salita ng ating dakilang Diyos. Kahit gagabihin kami, hindi man siya magagalit kasi alam niya na wala kaming ginagawang masama. Pero ngayon, hindi pwede. Kailangan sa bawat sandali, tayong mga magulang, we always remind our children. Lagi-lagi yan. Pero makikita mo, instead na nagiging thankful and appreciative sila sa ating pagpapaalala, makakururog lang. Putera boy, sermon na. Balik tayo ng lugar. Ikaw ang magulang. Ako na lang sermon na. Minsan nangyayari pa nga yan eh. Silang naninermon. But you know, kayo na mga kabataan, na ariin nga ninyong you are very blessed to have parents na may takot sa dakilang Diyos. Sa bawat pagsermon, sa bawat pagpapaalala, ituring ninyong kagalakan. Na ang inyong mga magulang ay lagi kayong nire-remind, hinuhubog. Kasi nga, sa pagdating na kayo ay may edad na, matured na, nagawa. Parang sabi ko kay Archpass, tapos na ako kay Kim, okay na ako. Yan, bahala na siya. Ibig ko sabihin, nandun na siya sa edad na matured. Ngayon, may trabaho na. Siya nang bumibili ng kanyang mga kailangan. Yan, check na yung isa. Ito na namang dalawa niyan. Dahil pa-college yung dalawa. Pero, kahit sasabihin natin si Cam, 18 na, tapos si Ken, teens na sila. Pero, do not stop. Let us continue reminding them. Kung kailangan, scolding them, gawin natin. At si Archpass, sa kanya yung pamamalo. Kailangan talagang pamamalo. Kapag hindi ka pinalo ng nanay mo mula noon hanggang ngayon, kung gumagawa ka ng hindi maganda, magtanong ka, ako nga ba kaya'y totoong anak? Baka ako'y ampun na. Hindi nila ako pinalo. Totoo yan. Pag hindi ka pinalo, despite na may ginagawa kang masama o hindi maganda, tanungin mo, magpa-DNA test ka? Baka ikaw pala'y napulot lang sa tayo ng kalabaw. Lagi yung sinasabi, napulot ka lang sa tayo ng kalabaw. So, kapag pala pinapalo ka, sinasabihan ka, sinesermonan ka, matuwa ka, magsaya ka, dahil yun ay isang responsibility na ginagawa ng magulang mo. Amen? Ang paghubog ay isang responsibility natin, mga magulang, sa ating mga anak para by the time na okay na, independent na, check na tayo sa responsibility yon. At sa tulong ni Father God, we were able to mold ang isang anak na may takot sa dakilang Diyos, isang anak na mabuti, isang anak na masibag. Amen. No, amen pala. Isang anak
na hindi nag-Roblox, hindi nag-games. Alisin nyo na yan, i-delete nyo yan. Sisirain ang inyong kaisipan, ang buhay nyo. Nakita ko sa Facebook, sa ibang bansa, yung bata, buong buhay niya, nag-game siya. O kasi nga, yung mga magulang busy, akala nila isang way para mapatino ang bata at hindi lumalabas. Ngayon pala, hindi na siya mabawal. At nung tinago yung kanyang computer, nagwala siya, sumisigaw, wala mo, mapoposesyo. Talagang nagwala siya at pinagmumura ang kanyang mga magulang. Kaya hanggang pumunta na sila sa psychologist. Wala na. Nasira na ang isip ng bata. Kaya, huwag ninyong lalo na sabi ko, ang mga 3 years old below, huwag mo na dapat hahawak ng cellphone yan. Huwag. Kasi very, maselan pa yung kanilang brain, yung kanilang lungs. Kaya huwag muna. Pag nag-enroll na sila sa kinder, pwede na, pero may limit yan. 2 oras lang sa maximum talaga sa mga elementary grades, hanggang 2 hours lang. So tingnan natin, basahin natin ang Hebrews 12:5 hanggang 11, ang paghuhubog ng mga magulang. Hebrews 12. Magsimula tayo sa verse 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Yung sinabi ko kanina, pag di ka pa pinalo, ay, hindi ako tunay na anak. Ikaw ay ampun. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Dito mismo, evident at proof na kailangan ang palo, kailangan ng parusa. Kailangan maituwid kapag ang mga anak ay liko, masama, gumagawa ng kasalanan, kailangang parusahan, kailangang paluin. Yan ang ginagawa ni Father God sa atin. Kaya kapag minsan na nakaranas ka ng sakit or bigla na aksidente o kaya may matinding pagsubok, magre-reflect tayo niyan. Alam naman natin kung yun ay dahil sa kasalanang ating nagawa. Once tayo'y nagkasala, may ginawang kaliguan, nandyan ang parusa, nandyan ang pagpapalo. Dahil nga tayo'y anak na hinuhubog ni Father God. Ayaw niya kasi na masisira tayo kasi kapag ang isang clay, ang isang putik, talagang marami na yung bato, marami na yung flaws, kapintasan, at kahit anong gawin na pag-refine nung pattern, at talaga hindi na pwede, anong gagawin niya? Itatapon na lang yan. Wala nang silbi. Wala nang kwenta. Kahit anong gawin niya, pagtsatsaga, pagtitiis, wala na, hindi na niya mahubog sa nais niya. So anong gagawin? Itapon na lang.
at kukuha na lang ng panibago. Yung iba na lang ang kanyang i-design ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang kalwalhatian. Kaya, dito sa paghubog, yung verse 10, ang sabi, ang ganda ng verse 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Ang paghubog, ang pagpaparusa, sa atin, ito'y nagbibigay ng kalungkutan. Sino bang hindi malungkot? Nasa karamdaman ka. Sino bang hindi malungkot? Ang daming problema. Sino hindi malungkot? Ang daming kaguluhan. Sa atin ay tunay ito'y makapagbibigay ng matinding kalungkutan. Pero, ang sabi sa dulo, na upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. At the end, ang resulta nito, malungkot ka, pero pagtiisin mo, pagtiyagaan mo, dahil at the end, ang plano ni Father God ay upang mahubog tayo na isang banal at sakdal na lalagyan. Amen? At sa verse 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi kalulungkot, gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. After this, ng paghubog na yan, sa kapila ng kalungkutan, kapighatian, pero nananatili tayong nanghahawakan. Di ba merong verse na, all things work together for good to those who love God. Mahal natin ang dakilang Diyos, Ama. Amen? Mahal natin ang Panginoon, ang banal na Espiritu. So we just let Him mold us. We just let Him design us. At sa kabila nito, makikita natin na pagkatapos nito ay ang dulot naman ay kaligayahan, kaginhawaan, isang buhay na ganap at kasiyasiya sapagkat iyon ang kanyang plano sa bawat isa. Amen? Ang isang ginto, tingnan natin ang susunod. Ang isang ginto, alam natin yan, na para pala pinapadalisay ang isang ginto, dumadaan yan sa apoy. So hindi lang basta, kung titignan rin natin ng mga manggiginto, pag nakakita sila ng ginto sa may kagubatan, sa mga bato-bato o sa mga tubigan man, so hindi yun na yun. Nire-refine muna yan, pinapakinis, pinapakintab, dumadaan yan sa apoy. Pero higit sa isang ginto na na-refine ay ang ating pananampalataya, ang ating faith. 1 Peter 1, tingnan natin, basahin natin. Sa 1 Peter 1, 6 and 7, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayoy sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Ngayon, maaaring may ilan sa atin ngayon nasa matinding problema, kalungkutan, pagsubok, kawalan, sakit. Pero sa lumbay at lungkot na iyong nadarama, sa verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkapahayag ni Jesucristo. Lahat ang nasa ng ating puso, the goal in our hearts, is to always give glory, honor, and praise to our Lord Jesus, to our Father God, and the Holy Spirit. Ang isang tunay na Kristiyano, true born-again Christian, ang laman ng puso natin ay yung lagi, in every day of our lives, ay makapagbigay ng glory sa Kanya. Amen? Yun lagi. Sa bawat pagdidesisyon mo, sa bawat gawa mo, sa trabaho, sa bahay, lahat, we always guard our hearts lagi. Every minute, every day of our lives, na ayaw kasi natin na magkasala. Ayaw natin malungkot ang banal na Espiritu. Ayaw natin na
malungkot si Father God, si Lord Jesus. Kaya always we guard our hearts. We keep His words in our hearts para hindi tayo magkasala. Yan ang ating goal. Yan ang ating ginagawa. Ang isang ginto nga mahalaga, pero ang sabi sa binasa natin, nasisira din yan. Gaano man yan ka-precious, gaano man yan ka-expensive, pero nasisira din yan. Pero may higit sa ginto yan, na yan ay ang ating pananampalataya. Alam natin that without faith, it is impossible to please God. Gusto natin siyang maluwalhati, mapurihan, maligayahan sa buhay natin. Pero kung wala tayong pananampalataya, kaunting pagsubok lang, nawawala na sa mood. Kaunting trial lang, hindi na nag-a-attend. Kaunting sakit, karamdaman, ang daming reason. Ang taong sa ganyang kaunting bagay pa lang ay nanghihina na, tumatalikod na, nagbabackslide na, ang siyang pinakamangmang na tao sa buong mundo. Amen? Isipin natin, naranasan natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob. Kanina nagpipray si Brother Johnny. Ang ganda talagang mag-pray ni Brother Johnny, sabi ko kay Archpass. Piling mga salita, pinakaiingatan. Kasi nga, sabi ni Brother Johnny, sa iyong ginawa, dakilang sakripisyo, Lord. Anong gagawin namin? Kundi, ngayon kami naririto sa templo, kailangan na kami ay magpupuri sa iyo ng buong lakas, buong puso. Kaya nga kanina, kahit masakit dito, pag masakit ng konti, inom ng tubig para maginhawaan. Because that is not enough. Hindi man nga yan enough, sapat, para pasalamatan ang dakilang Diyos, Ama, for His great love to us. Amen. Sa dakilang sakripisyo ni Lord. Alam natin yan. Whenever we pray, lagi sa puso natin, kinikilala namin, Lord, and forever we will be eternally grateful sa iyong ginawa sa krus. For giving your own life para kami ay bigyan ng kaligtasan. Dahil kung hindi mo ginawa yon, ano na? Walang kaligtasan. Lahat tayo iisa ang patutunguhan. Lahat tayo ay mapaparusahan sa apoy, sa asupre, sa impyerno. Great! Kaya nga, ikaw ang pinakamangmang na tao na sa konting problema, ay nawawalan ka ng gana at hindi ka makapagpuri, hindi ka makasamba, hindi ka pupunta ng church. At higit na mangmang ang taong ipinagpapalit ang araw ng pagsamba. Dahil lamang sa anong okasyon o anong activity o anong gawain. Once a week lang ang araw ng pagsamba. Kaya dadalo tayo sa church at buong puso, buong kagalakan, buong kaluluwa at spirito na siya'y ating pupurihin at sasambahin together with the brethren. Sama-sama kasi gusto makita ni Father God na marami ang sa kanya na pupuri at sumasamba. Pero ng buong katotohanan. Kasi it's useless kung dumating ka nga dito pero hindi ka naman sumamba ng buong katotohanan, wala rin. Ang isa sa kanyang kautusan is to keep the Sabbath holy. Minsan, ang interpretation lang natin at pakahulugan lang natin sa kautusang yaon ay akala natin yung papunta ka lang sa church every Sabbath, every Sunday, yun na. Pero ang sabi, keep it holy. Anong ibig sabihin? Darako tayo dito, chinyek na natin ang ating puso, ang buong pagkatao, are we worthy to come before the God of holiness? In reverence, pupunta tayo ng buong kabanalan. At sa pag-awit, pagpurit, pagsamba, tunay nga bang ikaw ay nagpuri at sumamba? O pumunta ka dahil namimiss mo yung siomay doon? Ang daming siomay sa palengke, bumili kang marami,
kumain ka na sa inyo, huwag ka na dito kakain ng siomay. Walang kakain sa loob ng church. Keep it holy. Yes. Kung talagang nagugutom tayo, pero ang protocol actually is, before we go to church, mag-almusal na tayo. Kumain na tayo para walang lalabas, para walang pupunta doon. Kaya nagre-ready yun, nagluluto siya ng sanggamakmak na siomay. Kasi alam niya, Sunday, yung kanyang mga suki dito. Kung kailangan talaga, nagugutom kayo, punta kayo sandali doon na kayo kumain. Huwag niyo yung dalhin yung siomay dito. Minsan nangangamoy siomay in church. Ang bagsik ng sauce. Doon na kayo kumain. Walang kakain sa church. Sa office ni Archpast. Actually, it's the office of the Archpastor. Dapat, hindi rin allowed ang sino man. Kaya lang, for the meantime, dahil limited pa ang ating sources, pero darating ang panahon, makukumpleto yan. Amen? Mayroong nursing room para sa mga nagpapa-breastfeed na mga magulang. Mayroong Sunday school room na naka-aircon at maayos. At meron din na silang snacks. Amen? Para hindi na sila lalabas. So, gagawin niyo mga magulang, pagdating ninyo dito, magdala na kayo ng baon ng mga bata. Huwag na ninyo silang palabasin. Huwag na silang lalabas tapos bibili-bili. Ang pangit tingnan. Ang sabi ni Lord, keep it holy. Yan ang gagawing banal ang araw ng pagsamba. Kung tutukusin, even yung tubig, pero dahil exempted na yan, pwede ang tubig. Kasi nga, pag ako mismo, pag tayo nagpupuri, kaya magatal yan, ang sakit. O, kailangan natin ng tubig para maginhawaan. Pero huwag pagkain. Walang pagkain sa loob ng church. Amen? Keep it holy. After yan, yung ginagawa, yung mga nagdadala ng mga tinapay, God bless you, every Sunday, nagdadala kayo ng tinapay at may kape dyan, pwede yun. After the service, at the same time, yun ang way natin para magkumustahan, magkwentuhan, tayo na magkakapatid, di ba? Yung time natin kahit konting sandali, pero napakahalagang oras yun na tayo ay magkwentuhan, magpalakasan, at yung mga humihingi ng prayer, yun, habang nagkakape, kumakain ng baker's champ, tayo na pala, cheese bread. Yung ng mga masasarap na tinapay na yan, so yun. Pero yung during the preaching, during the worship, hindi pwede. Keep the Sabbath day holy. Amen. Keep it holy. So, ngayon, ang ating pananampalataya, yan ang hinuhubog ni Father God. Babalikan ko. Without faith, ang gusto ni Father God, dahil nga siya ang dakilang Diyos na makapangyarihan, lahat ay kaya niyang gawin. Amen? Walang imposible sa Kanya. At gusto niya, hubugin niya ang ating pananampalataya. Kahit anumang sitwasyon meron tayo ngayon, still, hindi tayo nawawala sa mood. Hindi tayo nasisira sa composure. Patuloy pa rin ang kaligayahan. Nung minsan, umalis kami ni Archpast. Ang sabi niya sa kausap niya, sinong makapagsasabi na ako na ni 50 pesos ay walang laman ang aking pitaka ngayon? Ang sabi niya, pero makikita mo, talagang mukhang bilyonaryo. Kaya ni Ate Rugu-Rugu, Pastor, wala naman yung pera ay yung pitaka ko. Hindi mo man makikita sa kanya ang nanlulupaypan. Pero makikita mo ang isang tunay na lingkod ng dakilang Diyos na puno ng pananampalataya na hindi tayo pababayaan ni Father God. Bakit nangyayari ang ganyan? Paghuhubog na. Sa panahon ng walang pera, masisira ba ang pananampalataya mo? Hindi. Sa panahon na may kakulangan, ang lakas ng business mo, bigla ngayon, walang benta, mawawala ka na sa kondisyon, sa mood? Hindi. Kailan pa tayo pinabayaan ni Father God? Lagi sinasabi ni Archpast sa akin, mahal tayo ni Father God.
Tayo, bawat isa sa atin, yun lamang tinawag at pinili tayo, isa ng katunayan na mahal tayo. Ni Father God. Ang isang magulang, yun na lang ang pera mo. Dahil kailangan ng anak mo, ibibigay niya. Diba? Kaya ang mga magulang, lalo na mga nanay, yan ang mga great martyr. Bago bibiliin ng sayo, takanganak mo. Totoo yan. Bago unahin ang sarili mo, lahat, yung anak mo. Punta ka sa mall. Ikaw, Rose. Rose? Alam mo. O yan, Rose, di ba? Tingnan mo yung basket mo. Puro lang ang kainin, pang toilet. Ako ganyan, noong mga maliliit yan. Sali ko pagdating sale. Pero hindi sale, hindi ko bibilihin. Pero sa anak mo, kahit gaano kamahal yan, na damit, sapatos, bibilin mo. How much more is our Father God? Amen? Dakila, Egypt. Dakila siyang magmahal. Huwag niyong alisin sa puso niyo yun. Mahal na mahal tayo ni Father God. Kaya sa anumang sitwasyon yan, ngayon, wala kang kapera-pera, ba't ka malulungkot? Ba't ka iiyak? Inuhubog nga ni Lord ang ating faith. Kasi nga, nais niyang maligayahan sa atin. Because without faith, hindi siya maliligayahan. Kaya inuhubog niya, nire-refine niya. Dumadaan tayo sa pagsubok. Dumadaan tayo sa kahirapan. May inaalis siya sa atin. Minsan mahalagang tao, pero inaalis niya kasi alam niya hindi siya marapat sa iyo. Hinuhubog niya tayo. Gusto niya that after this process, after this molding process, lalabas ang isang perfect masterpiece na makapagbibigay ligaya sa kanyang puso, sa kanyang pagtingin. Maliligayan siya that after all of this painful process, nagtagumpay tayo. Amen? Kaya ngayon, hindi yan matitigil. Continuous ang molding. Continuous ang designing. Ang paghuhubog. Manatili lang tayo sa pananampalataya. Alam natin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi naman niya ibibigay yung pagsubok na ikasisira natin, ikalulugmok natin, ikamamatay natin, as long as sa puso natin, we keep His commandments. Why? Because we love Him. And He loves us more. Amen? Yun. Kaya, as long as lumalakad tayo sa Kanyang mga kautusan at palatuntunan, ang paghubog na yan, kaya natin. Amen? Kasi nga, gusto lang niya na maging marapat tayo sa dakilang gagawin niya sa atin. Amen? Sa Kanyang kalwalhatian, God's pleasure, sa Kanyang kaligayahan. Tingnan natin, sa Micah 6:8, tignan natin yan. Ang Micah 6:8. Ang sabi sa Micah 6:8, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan ang nais ni Father God sa atin, na tayo sa buhay pananampalataya natin ay lumakad tayo na may kapakumbabaan, ng may kahinahunan, ng may kabanalan. Kaya minsan, ang paghubog sa atin ay, halimbawa, ongoing, ba? Ang ganda ng dating ng business, ang daming income na pumapasok. And then, bigla, parang na-stop. Palugi. Kasi, ang paghubog ni Father God sa atin, maaring nakikita na niya na kapag yun ay nagtuloy-tuloy, sa panahong yaon, ay maaaring maging dahilan ng iyong pagiging palalo. Arrogance. Ayaw ni Father God ang mga palalo, ang mayabang. God resisted the proud.
but gives grace to the humble. Lagi ang kapakumbabaan. Ikaw ang pinakamayaman sa lugar ninyo. Keep yourself na maging humble. Ang nais ni Lord sa atin ay lumakad ng buong kapakumbabaan. Kabataan, ikaw ang pinakamatalino sa klase. Ano, bosi-bosi niya? Oh, ikaw, bobo, kita ka. Alalapit ka ako. Hindi. Pero, ikaw ang matalino, pero you are humble. Nandyan ang humility. At talagang tinutulungan mo. May isa akong batch ng hindi ko silang makakalimutan. Nakaklase ni Kim. Ang pangalan niya, Swen. They were my pupils, grade 6. Pero ang batang ito, ang talino, galing. Pero, pag na-late ako, medyo na kay Blackboard, tuturo. Yung mga kaklase niyang mahihina, tinuturuan niya. Tapos, tatawagin niya yung isa na magaling sa math. O, ikaw naman, ano? Tinuturo. Kahit wala ako, kahit nalilate, ang galing ng klase yun. Wala pa ako, kahit dadaan ng principal, hindi mahalatang wala pa ako. Tahimik. May nagtuturo. Ang galing ng batch na yun. Kaya hindi ko makakalimutan. Ang galing ng bata yun. Ngayon civil engineer yun. Ang galing, pero never na makita mo yung kapalaluan. Napakabuti ng batang yun. Tinutulungan yung kanyang mga mahihinang klase. Sa ating hindi Kristiyano yun, pero how much more tayo ng mga Kristiyano? Always, ang gusto ni Father God is for us to walk justly, love mercy, and walk humbly with God. Kaya, ito naalala ko yung sinabi ni Reverend Greer, hindi siya natapos ng college. Hanggang 3rd year lang siya. Ang sabi niya, kasi kung natapos ako, magiging mayabang ako, sabi niya. Kaya ang paghubog, maaring noon masakit. Bakit hindi siya natapos? Pero hindi natin alam ang kaparaan ng paghubog ni Father God. Na mismo si Reverend Gray, alam niya na kung siya ay natapos, ay magiging palalo siya. Ayaw ni Father God na ang bawat isa sa atin ay maging palalo. Amen? Napakaganda ng bukas natin. Amen? Amen. Bawat isa sa atin ay yayaman. Amen? Pero ngayon, nasa paghubog tayo ni Father God. Inuhubog niya tayo na huwag magpalalo. Kapag dumating na yon, isa kang mayaman na masterpiece niya pero puno ng kapakumbabaan. Lahat ng ito ay galing kay Lord. Dahil sa Kanya. At lahat ng ito, pinahintulutan niya para rin sa Kanya. Para rin gamitin sa ministry. Para rin gamitin sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Next, tingnan natin. The marred clay and God's grace. Ang ibig sabihin ng marred, yun nga, yung may kapintasan. Meron pa siyang blemish. Meron pa siyang dumi. So, hindi pwede na maging, kumbaga, kung hahayaan na may kapintasan, reject yan. At walang bibili ng reject. Yung bibili lang kapag yan ay naka-sale na. Yung from 1,000, 50 pesos na lang. Ganon ang magiging kalalabasan. No? So, ang ibig sabihin ng mar, kailangan ayaw pala pangalanan ng mar, ibig sabihin ng mar, dumi, kapintasan, blemish. Yan. So, tingnan natin ang Romans 9:21. Sa paghubog, yan. Sa paghubog ngayon ay mararanasan natin ang kanyang awa, His mercy, His grace, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang biyaya. Romans 9:21. Ang sabi dito, o wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyo upang gawin sa isa lamang limpa ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa kahihiya. Tingnan ninyo ito. Sa paghubog ni Father God, kagaya ng nasabi ko kanina, sa kabila ng maraming chances na binigay ni Father God, sa kabila ng maraming process, paulit-ulit na hinuhubog ng magpapalyo ang putik, ang clay. Pero kapag
talagang wala nang magagawa. Ang dami na niyang bato, ang dami na niyang air bubbles, ang dami na niyang kapintasan. Talagang yan pwede, wala na itatapon. So, ibig sabihin, alam natin ang Diyos na ating Ama ay mahabagin. Amen? Ang Diyos ay mabuti. Puno ng kagandahang loob. Puno ng katuwiran. But, hindi kagaya sa buffet, unlimited. Yung gabi siya, mga sukan na kasi siya. Pero, may limitation. Kapag sinasadya mo na ang katigasan ng ulo mo, kapag sinasadya mo na ang kasalanan, aba, itatapon ka na. Hindi ka nabibigyan ng panahon ni Lord upang lagi hubugin. Hindi. Pero maraming chances. Maraming mga pagkakataon siyang ibibigay. Pero kung sadyang ang katigasan ng ulo, ang siyang pinaiiran mo, ang paggawa ng kasalanan, ang pagsuway sa kanyang kautusan, ay hindi ka nabibigyan ng time. Kundi itatapon ka na. Isasama ka na dun sa basura na susunugin. Isasama ka na doon sa mas papa sa impyerno. Wala na. Tapos na. Kaya huwag natin ilagay, ang Diyos ay mahabagin. Lord, sorry, nakagawa ko ng kasalanan. Yan, okay na ka. Gumawa ka na naman. Lagi, hindi ganon. Huwag natin laruin ang pananampalataya. Sapagkat kapag hindi tayo marapat at umantong doon sa hangganan, ay wala na, hindi na pwede. Aalisin ka na ni Lord. Ilalagay ka na doon sa itatapon, doon sa wala ng kapakinabangan. Dito sa Jeremiah 29:11, alam natin yan, napakaganda yan. Lahat ng ito kasi ang ganda ng plano ni Father God sa atin. Alam natin lang yan, na tayo ay hinuhubog niya kasi nga nais niyang matupad ang plano niya sa bawat isa sa atin. Sa Jeremiah, ang ganda ng Jeremiah, memorize din natin ito. 29:11, ang sabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyakon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Diba yung kay Father God na pag-aralan natin noon, laging oo. Walang hindi, laging oo. Kasi napakaganda ng kanyang plano. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tayo, nagpaplano tayo sa ating mga anak. Bawat isa sa mga anak natin, gusto natin maganda ang bukas. Pag mayroong isang anak na parang nahuhuli, gumagawa tayo ng paraan para lahat ng ating mga anak pantay-pantay. Lahat sila magandang bukas. Yun ang plano ni Father God for each and every one of us. Isang magandang bukas. Amen? Isang future na napakaganda. Yan ang plano niya. So, yan ang plano niya. Kaya ngayon ginagawa niya ang paghuhubog upang pagkatapos ng paghuhubog ay may sa katuparan ang kanyang plano nito. It will be fulfilled in us for His glory. Amen. We are shaped for His glory. Inuhubog niya tayo sa isang napakagandang lalagyan para siya'y maligayahan, para siya'y maparangalan, para siya'y mapurihan. Amen? Kaya, hayaan natin na tayo ay mahubog. Hayaan natin, we just let our Father God mold us. We just let Him design us. Hayaan natin, doon tayo sa pananampalatayang nasa pagsubok ako ngayon, Father God, pero I know, hindi mo ako pababayaan. You have a plan for me. Isang magandang bukas ang gagawin mo.
anumang uri ng problema yan, kalungkutan, kawalan, sakit, we just let Him design us, mold us, para matupad ang kanyang plano. Dito sa Deuteronomy, alam natin yan, favorite din natin yan, Deuteronomy 30:19, hindi ba? Bakit ang paghuhubog na yan kasama ang pagpili that we should choose life? Piliin natin ang buhay na plano rin ni Father God na ipagkakaloob sa atin after ng paghubog niya. Tingnan natin, apakagandang verse. 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa Kanya, sapagkat Siya ang iyong buhay. Tingnan niyo ito. Ang Panginoon ang ating buhay. Jesus is our life. Father God is our life and the Holy Spirit. Upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Archpastor, at sa bawat isa sa atin. Upang mag-umpisa na. Kung tayo, kumbaga, ay nasasabik na, higit na nasasabik si Father God. Gusto na niya na maranasan natin ang plano niyang buhay na ganap at kasiya-siya kasi higit siya maligaya. Yes. Sabik na siya. Yeah. Kaya lang nga, napakahirap nung iba na maging obedient and submissive sa kanyang mga kautusan. Minsan, nandun na sa kalagitnaan, pero sumusuko pa. Yung mga pinanghihinayangan ko, yung mga song leader sa Mexico. Sabi ko nga sa inyo noon, hindi ba? Nung aking kabataan ay pangarap kong maging song leader. Gustong-gusto kong maging song leader. Yan. Pahuli. Hindi pa uli. Hindi pa uli. Napakagandang ministry. Napakagandang gift. Imagine, whenever you sing, ang ganda ng tinig mo. Hindi kagaya na sa iba na hindi napagpala, kumakanta ka, pinapatigil ka dahil masakit sa tenga. Isang blessing na ikaw ay may magandang tinig, napakagandang gift. Pangalawa, you are leading the congregation into true worship. Yeah. Ikaw ang nangunguna Yeah. kay sarap na ministry. Yes. You lead the people into true worship. Kay sarap at napakaganda. Pero, anong sabi nila? Ano yung term nila? Parang hinahanap nila ang kanilang kalayaan. Ang kalayaan? Anong kalayaan? Nakasukod ba sila? Maglelelo muna. Hahanapin kong aking kalayaan. Yan. Maglelelo muna. Hanapin ang aking kalayaan. Yan. Iba palang kalayaan ang gusto niya. Ewan ko sa mga kabataan, noon pa man nung aking kabataan, ang utos ay huwag makipamatok sa hindi kamananampalataya. Pero talagang sadyang matigas ang ulo ng iilang kabataan. Pinipilit na, kasi yan ang pogi kang church. Yan. Naghahanap sa iba, hindi Christian, gusto pogi. Ano pogi yan? Pogi ka kasi wala. Alam niyo, yun nga ang paghubog isang paghubog yan. Gaano pagtitiwala mo kay Father God? At sa takdang panahon, ibibigay niya ang isa na makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan dahil mayroon siyang takot kay Father God. At higit niyang mahal si Father God kaysa sa iyo. Same with you. Marami kong pogi dito, duwag lang. Maraming pogi. Duwag lang. Yan, duwag lang yan. Ang pusong inaanap. Ang inyong ninuno, si Brother Arman. So, taas yung kanyang mga binhi. Oh. Wag, kasi pagkabataan ka, after ka muna sa physical appearance Yung bang pang nagiging yung boyfriend na, wala doon. Alisin ninyo ang isang tunay na Kristiyano nagmamahal kay Father God. Wait,
nasa paghubog ka at hindi mo alam, ayan na, nandyan. Yes. Kasi forever ang marriage. Hindi pwede nga, yung kanin na mainit na isusubo mo ay iluluwa mo. Pero actually ako, nangyari sa akin yan, kumakain ako ng pagkain mainit, pero hindi ko niluwa. Pinilit kong lunukin. Pinilit kong lunukin. Pero ang marriage ay ganyan. Now, napakapalad nga ninyo, as young as you are right now, natuturuan kayo ng salita ng dakilang Diyos, na alam nyo na, alam ko ang salita ng dakilang Diyos. Kaya, nasa paghubog, wait for the perfect time. Wait for the right time. Na hinahanda. Sabi ni Father God, for I know the plans I have for you. Isang masayang future. Kasama dyan ang magiging asawa. Amen. Isang buhay na napakaligaya. Maghintay ka lang. You let the process. You wait. Let the designing and molding process. Maghintay ka. Sa kabuhayan, wait. Maghintay ka. Ang pangarap mo magkaroon ng isang saganang business. Yung plano mo, wait. Nasa process ka. Hinuhubog ka ni Father God. Para pagdating nun, huwag kang magmalaki. Para pagdating nun, huwag kang maging madamot. You are in the designing process. Sa 2 Chronicles 15:2, ganun din. Basahin natin. Gising pa ba ang bayan ng Diyos? Amen. 2 Chronicles 15:2 ang sabi, at siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Yan naman. So, kung pinilit mo yung katigasan ng ulo mo, pinilit mo yung gusto mo, naging masuwayin ka sa kanyang mga salita, pinabayaan mo, pababayaan ka rin niya. Kaya wala yung ang Diyos ay mahabagin, siya ay mapagpatawad. Oo, pero hindi all throughout your life. May hangganan. Hindi natin nilalaro ang ating pananampalataya. So, kung ayaw mo, pinagpalit mo siya sa isang anumang gawain, pababayaan ka niya. Sa time na tatawag ka, hindi ka niya pakikinggan. Yes. Yun ang danger. Kaya pakamahalin natin si Father God, si Lord Jesus. Huwag nating ipagpalit ang araw ng pagsamba. Napakaraming araw, yun ang araw na hinihintay ni Father God para purihin natin siya, para pasalamatan natin siya, at para sambahin natin siya ng buong katotohanan sa Espiritu at katotohanan. Yes. So, yun ang ating gagawin, na kailangan maging submissive and obedient. At sa tuwing tatawag tayo, pakikinggan niya tayo. Uunahin natin siya. The time that we will pray, maligaya siyang, ano yon anak? Ano ang kailangan mo? Naririto ako. Amen? Yung ating nasa, inihiling sa Kanya is very pleasant na ipagkaloob. As long as sa ating puso, siya ang number one. Amen? Siya ang priority natin. At hindi tayo nang lulupaypay sa panahon ng paghuhubog. Amen? Now, yielding, ito yung sinasabi ko, yielding to the Father's touch. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang si Father God na hubugin tayo. Hayaan mo lang. Kasi doon ka sa pananampalatayang, after this molding, ay isa akong magiging napakagandang masterpiece. Amen. So doon tayo. Philippians 1:6, tingnan natin. Dito sa Philippians 1:6, ang sabi, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So, nagsimula ang kanyang paghubog, at ito ay magkakaroon ng kaganapan, matatapos na yan sa panahon na darating si Lord. Amen? Yielding. Ang pangako ay ang kaligtasan, buhay. Amen? Lahat ng ito, ano ba ang pangako ni Father God? Tayo ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At ano pa? Isang life forever to be with Him sa kanyang kaharian.
forever, makakasama natin siya, paglilingkuran natin siya doon, sasambahin natin siya doon, kasama ang kanyang mga Amen. lingkod doon, at kasama ang kanyang mga mabubuting anghel. Yes. Kasama tayo sa nagbibigay ng kaluburan, ng glory and honor sa Kanya. Yes. Kay sarap na napagtagumpayan natin ang molding process. Yes. Sapagkat lahat ng pupunta sa Kanyang kaharian ay perfect creation Yes. of God. Isang clay, putik, pero naging napakagandang vessel sa Kanyang harapan. Amen. Amen? So yun ang ating goal, na you just let Him. We should lead to His touch. We should yield. Ibig sabihin, hayaan natin, pasakot tayo sa Kanyang paghuhubog. We let the Lord, we let our Father God mold us, design us. Ang pagiging submissive and obedient sa Kanyang mga salita. Let's look at 1 Samuel. 1 Samuel 15:22. Ang sabi dito, napakahalaga ng pagsunod. 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So, yung pagsunod, obedience is better than sacrifice. Lagi ang tinitignan ni Father God ay ang pagsunod natin sa Kanyang mga kautusan. Ang pagsunod sa Kanyang mga palatuntunan. Okay? Ang ano natin dito, alam natin yung kwento. Tingnan muna natin yung John 14:15. If you love me, kahit hindi na ninyo tignan, if you love me, you keep my commandments. Ito ang basahin natin sa Luke 22:42. Luke 22:42. Dito, maiiyak tayo dito lagi. Ang Luke 22:42. Ang sabi ni Lord, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Tignan ninyo, mismong si Lord Jesus, ang nagsilbing example ng obedience. Yes. Tayo, doon sa binasa natin kanina, maigi ang pagsunod kaysa anumang hain, kaysa sa anumang, halimbawa, naglilingkod ka. You are sacrificing a lot. Ang dami mong sinasakripisyo kasi nagmi-ministry ka. Pero, hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga kautusan. So, walang kwenta yun, kumbaga, walang basihan or hindi siya mahalaga sa harapan ni Father God. Dahil ang mahalaga sa kanya ay ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang pagsunod sa kanyang mga salita. Kasi nga, binasa natin kanina, na kung tunay nga nating minamahal si Lord, ay ating sinusunod, ginagawa ang kanyang kautusan. Alam natin ang kautusan, amen? Ang hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang hindi pagsisinungaling, hindi pagnanakaw, hindi pag-iimbot sa pag-aari ng iba. And then sa palatuntunan, dyan papasok ang pagkakaloob. Ang pagkikibahagi sa ministry. Now, if you love me, keep my commandments. Be obedient and be submissive sa ating Father. Pwedeng in clay, bisa. Inuhubog siya nung magpapalyo, kaya kahit may clay, lilit siya yan. Siguro makain ka kanitan hindi pwede. Kailangan sumunod tayo doon sa Father. Sumunod tayo kay Father God sa kanyang paghuhubog. Obedience is better than sacrifice. Tingnan natin, mismong si Lord. Nandun siya sa kaharian. He is the Almighty Son of the living God. Pinaglilingkuran siya doon, inaawitan, sinasamba, because He is the King of kings and the Lord of lords. Pero,
Inutusan siya ni Father God na bumaba. Alam natin, pero we keep on reminding each and everyone para lagi sa puso natin na yun ang pinakadahilan ng ligaya natin bilang mananampalataya. Pinakadahilan upang huwag tayong tumalikod at manghina. Ang sabi niya, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito. Sakit. Minsan, tayo sa mga anak natin, napakasimpleng gawain lang. Ma, hindi ako pwede. Yan, mga ganun bagay. Pero si Lord Jesus, ang sabi niya sa kanyang ama na ating ama, kung maaari, Ama, alisin mo sa akin ang sarong ito. Kung maaari, huwag mo nang iparanas sa akin ito. Kung maaari, huwag mo nang hayaang ako'y alipustain ng nilikha natin. Huwag mo nang hayaang ako'y ipako sa krus. Huwag mo nang hayaan ako'y duraan, na ako'y painumin ng suka, na ako'y latiguhin, na ako'y lapastanganin, tadyak-tadyakin, mura-murahin. Pero sa bandang dulo, anong sabi niya? Thy will be done. Ang kalooban mo pa rin, Ama, ang mangyayari. Oh. Kaya, He served as an example. Ano ang dahilan natin upang hindi sundin ang kanyang mga kautusan? Ano ang dahilan natin upang hindi sundin ang kanyang mga palatuntunan? Anong dahilan natin para hindi tayo makibahagi sa anumang project, sa pagkakaloob? Marami ang natitisod hanggang ngayon. Marami, kung hindi man natitisod, marami ang hindi nag-exert ng effort upang magkaloob. He gave Himself for us. Even in giving, He served as an example. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. And He served as an example in obedience to our Father God. Kaya masakit sa Kanya. Kaya nga yung mga sumusuway sa Kanya, kaya yung mga hindi nagpapahalaga sa sakripisyong Kanyang ginawa, kaya minsan magtatanong ka, bakit pa may impyerno? Kung tutuusin ang Diyos ay mahabagin. Siya'y puno ng kagandahang loob. Bakit pa meron? Dahil sa mga taong suwain na yan. Dahil sa mga taong hindi pinahalagahan ang kanyang kamatayan sa krus. Yes. Dahil sa mga taong hindi sumunod sa kanyang kautusan sa kanilang impyerno. Kaya nandyan yan. Kaya nilikha yan ni Father God. Kaya napakapalad natin, naririnig natin ang kanyang mga salita. Huwag nating ibaliwala. Huwag nating parang dumaan lang sa ating mga tenga and then we reject or we ignore His words. Hindi. Kailangan tayong maging masunurin because Jesus Himself obeyed our Father God. Amen? Maging masunurin. Si Apostle Peter at si Joseph, si Pedro, alam natin sa umpisa, he's very impulsive. Yung impulsive, itang agad-agad mag-desisyon niya. Itang hindi nag-iisip pa. Pag naisip na niya, ganyan sasabihin, agad na niyang gagawin. So, sa kanyang pagkatawag sa kanya ni Lord, ganyan siya. Kaya nga nangyari, alam natin, he denied the Lord Jesus 3 times. Ikinaila niya si Lord. Nung nandun na ang pagsubok, nandun na ang paghuhubog, i-deny niya, ikinaila niya si Lord. Pero, hindi natapos doon. Kagaya na sinabi ko, bibigyan tayo ni Lord ng chances. Muli, huhubugin niya tayo. Kagaya kay Pedro, muli, hindi pa siya pinabayaan ni Lord. Muli, hinubog siya ni Lord. Hanggang doon sa, noong nabuhay na maguli si Lord, doon sa nangingisda sila, doon nagsimula na naturuan si Pedro ng mga salita ni Lord. Although, doon sa last part din yun ay nabaling uli for the second time, nabaling ang kanyang kaisipan, ang kanyang paningin, ang kanyang puso sa business, sa kabuhayan. Mas na-focus ang kanyang paningin doon sa mga isda kaysa kay Lord. Kaya nga tinanong siya ni Lord, Peter, do you love me?
Brethren, do we love the Lord? Kagaya ni Pedro, oo Lord, mahal kita. Pero ang kanyang gawa sa mga isda, o rin niya, 200 kilo ka rin. O ito, malalaki ito. Pero sa salita, mahal niya si Lord. Pero sa gawa, hindi. Brethren, do we love the Lord? Amen. Ang sabi ni Lord kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. For 3 times. Kaya nga napakahalaga natin kay Lord. Yes. Kaya nga, ang ating Archfast, and we are so blessed to have Archfast and to have Reverend Gael, amen? Dahil tunay tayong pinapakain. Amen. Nabubusog tayo, kaya problema mo na lang kapag nalihis ka pa ng landas. Nasa iyo na ang problema. Nasa iyo na ang kapintasan. Kapag tumalikod ka pa, ang sarap ng kinakain natin, kumpleto pa. From the appetizer to the main course to the dessert and even to the drinks. Kompleto. Kaya, nasa iyo na ang problema pag nanghina ka pa. Nasa iyo na ang problema kapag napahiwalay ka pa. Pero at the latter part, sa Pentecost, ito ang magandang nangyari. Sa paghuhubog, ang nahubog si Pedro sa isang matapang, sa isang magaling. Doon sa Pentecost, siya'y nangaral ng buong tapang. Ipinakilala si Lord sa mga tao doon. At after niyang mangaral, tinanggap si Lord ng 3,000 tao. Amen. Sa paghuhubog, gayon din kay Joseph. Sinabi ni Joseph sa kanyang mga magulang, sa kanyang kapatid, napanaginipan ko. Yumuyuko sa akin yung buwan, yung araw. Napanaginipan ko. May hawak kayong mga palay, stalks of rice, at yumuko sa hawak ko. So yun ang mangyayari. Pero tignan ninyo, pinag-aaralan ko kagabi, kung pagkatapos na nakita yon ni Joseph ay agad nangyari na napapunta siya sa Egypt at kaagad naging vice governor siya, maari mailagay sa puso ni Joseph ang kapalaluan. Maaring mailagay sa puso niya ang paghihiganti sa kanyang mga kapatid. Pero bago mangyari yun, ay dumaan siya sa isang very painful na molding. Napakasakit ang paghubog kay Jose. Nakulong siya. Naging alipin siya sa Ehipto. Mahirap ang isang alipin. Maari doon, lalo ng mga Egyptian, talagang mga mababagsik. Pag siguro hina-hina ka, latigo dyan. At pinagbintangan siya ng rape. At siya'y nakulong. Ano kaya, ang hirap kaya ng nakakulong. Ngayon, tingnan nyo ang molding process. Kumpara natin ang ating dinadaanang paghubog, parang ang layo. Pero very painful ang molding process na nangyari kay Jose. Pero napagtagumpayan niya. Ang maganda kay Jose, hindi niya kinalimutan si Father God. Alam niya na hindi siya pababayaan ni Lord. Alam niya sa puso niya na ang lahat ng ito mayroong hangganan at maganda ang kalalabasan. Hindi siya nawala ng pananampalataya. Amen. Siguro yung iba lang yun, maaaring yung iba isisisinin si Lord. O kaya yung iba talagang magbabackslide na. Nagkakaloob ako sa church, nag-a-attend ako, ang lakas kong magpuri, tapos nangyari sa akin ito. Yan, wala na. Pero kay Jose, after the molding process, ang ganda ng kinalabasan. Siya ang naging savior Yes. of the nations Yes. from famine. Yes. Siyang nagligtas, hindi lang sa bansa niya, sa ibang mga bansa, ang daming hindi namatay sa gutom dahil sa kanya. Yes. Yan ang naging kalabasan after the painful molding or designing process kay Jose. So, ganun din sa atin, amen? Pagkatapos ng molding na yan, lahat tayo magkukwentuhan. Tingnan mo ang ginawa ng dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Kanya-kanya tayo ng problema.
Kanya-kanya tayo ng kakulangan, kanya-kanya tayo ng paghubog, iba-iba. Pero lahat tayo magtatagumpay. Amen. Amen. Lahat tayo. Amen. Lahat tayo magkukwentuhan. Napakaganda mong masterpiece. Ikaw din. Ikaw din. Bawat isa sa atin. Nangyari, natupad ang plano ni Father God. Sa bawat isa sa atin, a perfect creation, a perfect masterpiece for His glory. Sa kanyang kalwatian, we just let Him. Hayaan lang natin siya. We just let His hands touch and mold us. Amen? At dito sa conclusion, trust the hands of the Potter. Magtiwala ka lang. Ang kamay na naguhubog sa atin ay ang kamay ng dakilang Diyos. Amen? We trust Him. Let Him. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong manghimagod. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong malupaypay. Huwag tayong manghina. Amen. Trust the hands of our Lord. Amen? Magtiwala tayo sa kamay ng dakilang Diyos na naguhubog sa atin. Maraming proseso. Kasi gusto niya perfect. Konti na lang ang kapintasan mo, sinira ka pa niya ulit. Konting hangin lang, pero sinira ka niya ulit. Kasi gusto niya mabuo ang isang walang kapintasang vessel, lalagyan. Tingnan natin ang James 1. James 1:2-4. Ang sabi dito sa verse 2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdan na gawa upang kayo'y maging sakdan at ganap na walang anumang kakulangan. Di ba tayo tapos? Hindi ko pa nabanggit ang kasasakdanan. Dahil lahat ng ito, it always boils down to perfection. Kung inyong natatandaan, balikan natin yung mayamang lalaki. Pansinin ninyo yung mayamang lalaki. Lumapit siya kay Lord. Ang sabi niya, anong gagawin ko, Lord, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Naganap ko na ang kautusan. Tingnan ninyo, nasa gitna na siya. He's almost there. Halfway. Yung ang iba, sa kautusan pa lang, bumabagsak na. Sa pagsamba, sa iba't ibang mga pananampalataya, sa kautusan, sa palatuntunan. Pero itong mayamang lalaki na ito, na buong pagmamalaking sinabi niya kay Lord na lahat ng 10 kautusan ay kanyang ginagawa. So okay na siya doon. Nasa gitna na siya. So konti na lang. Anong sabi ni Lord? Kung gusto mong maging sakdal. So ibig sabihin, all of us, ang nasa natin is to have life and to have eternal life. At ano ang requirement? Perfection. Yes. At ano ang requirement ng perfection? Giving. At dyan marami ang hindi nakakatupad. Ang malamang lalaking ito, ang sabi ni Lord, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa church. Maaaring sabi niya, pinaghirapan ko yun. 2 oras lang ang tulog ko sa paghahanap buhay. Nagtiis ako, nagtiyaga ako, na imbis na kumain sa mamahaling restaurant, kumakain lang ako sa karinderya kasi nag-iimpok ako. Lumaki, dumami ang kayamanan ko sa sarili kong pagsisikap. Tapos ibibigay ko lang sa church. Kaya siya umalis. Nalungkot, nalumbay. Nandun na siya eh. Kumbaga, nasa kalagitnaan ka na eh, konti na lang. Makakamit na niya ang buhay na walang hanggan. And many Christians are like this rich young man. Malapit na, pero sa pagkakaloob, nawawalan ng interes.
This is the mere requirement for us to be perfect. Isa kasi ito eh. Ang isang sakdal ay isang nature niya ang mapagkaloob. Maligayang nagkakaloob. Kaya nga papayamanin tayo ni Father God. Dahil gagamitin natin yan sa pagkakaloob sa ministry. Hindi for your pleasure o lahat ng plano mo. Susunod naman yan. Yung gusto mo ng malaking bahay, gusto mo ng Siyempre, yaman-yaman mo, mag-commute ka wari. Di ba? Masyado naman yun. Hinanong naman to. Buti sa alisakyan. Di ba? Mapipintasan ka, bilyonaryo ka, tas nagko-commute ka. O kaya, bilyonaryo ka, ang bahay mo, yung old style na noon pa. Siyempre, susunod yan. But, our priority, bakit tayo napagpala, ay tayo ang magsusupply at magsusustain sa pangangailangan ng church, ng ministry. Amen? Kaya umalis yung mayamang lalaki, sayang. Nandun na siya, sayang. Higit niyang minahal ang salapi dito sa mundo. Hindi niya alam ang may hawak. Di ba yung binasa natin? Siya ang ating buhay. Yeah. Si Lord ang ating buhay. At sa ginawa niyang yon, anytime, pwede siyang mamatay. Anytime kukunin ni Lord ang buhay niya, ano pang mangyayari sa kayamanan niya. Pero kung sinunod niya ng sana si Lord, igit, dodoble, hindi gagawin ni Lord para ikaw ay maghirap, hindi. Lalo pang darami at dodoble, titriple ang kayamanan mo at ang pinakamahalaga, yung nasa nating buhay ay makakamit natin. Sayang, nandun na. So yun ang kumbaga, lahat ng ito, pinag-aaralan natin ang paghuhubog for the perfection sa ating kasasakdalan. Inuhubog tayo ni Lord upang tayo maging ganap at sakdal. At isa sa paghubog ay ang pagkakaloob. Huwag tayong manghina, manglupaypay, o mawala ng interes sa pagkakaloob. Ang ating function on even this church, imagine, hindi man ito kalaki, pero it took mga 5 years sa in the making. Ang tagal, parang nagpapagawa tayo ng laki-laki eh. 5 years in the making. Ang ating function hall, ganyan din. Ilang years na rin yan. Pero ngayon, mag-i-start na uli. Alam ko, nagpakuha si Archpass ng bakal, no? Nag-i-start na sila niyan. Para makita natin, meron na tayong function hall. Amen? Kailangan kasi natin yan para anytime sa mga activities natin, makibahagi tayo, bawat isa sa atin, mga kapatid. Yeah. Huwag lang natin iasa, siya na lang, mayaman siya. Kumari-ngari, masawa na, bro. Oh. Brother Johnny, ito yung husband. Hindi. Take part. Bawat isa sa ating kakayahan. Ito ang kakayahan mo, makibahagi ka kasi nasa paghuhubog tayo. Lahat tayo para mahubog sa perfection. Sila na lang, exempted ako dyan. O exempted ka. Paglabas ng masterpiece, kami quality assured. Ikakita kang reject. Nililibre ka na, parang bibili yung sa tindahan, ginagawa ka ng free, ayaw ka pang kunin, hindi kuya, sura na. Dud ka. Yan. Lahat nahubog, na-create sa magandang masterpiece, hindi ka nakasali. Parang yung mayamang lalaki. Sayang. Gagawa na niya yung kautusan eh. Yung iilan nga, kautusan pa lang, hindi na susunod. Siya. Nandun na. Sayang. Kaya, lahat tayo makibahagi sa pagkakaloob. Amen? 1 Peter 5:10. Ang sabi dito, at ang Diyos ng buong biyaya na sa iyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapakasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sandaling panahon, mabilis ang panahon. Ngayon, nasa kapighatian ka, problema, kalungkutan, sandaling panahon na lang. Di natin alam. Nag-give up ka, hindi mo na tinuloy, isang akbang na lang pala. Sayang, nandiyan ka na, sandaling panahon. At ang sabi,
5:10. At ang sabi, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapakasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa atin. Amen? After the molting process, siya rin ang magpapakasakdal sa atin. Kumbaga, makakalimutan mo na yun eh. Mapapawi na yung kahirapang dinanas mo, sakripisyo, sakit, lungkot. Yeah. Mapapawi na yun kasi far beyond comparison doon sa nakamit mo kesa sa naranasan mo. Katiting lang pala yun, yung paghubog na yun. Higit ang kalalabasan. At ang ating text, dito tayo magtatapos, dito sa Job. Ang sabi dito sa Job 23:10, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Lalabas tayo na parang ginto. Pero more than that, lalabas tayo sa isang napakaganda, matibay, matatag, at quality na masterpiece of our great Creator. Amen? Dakilang Ama, dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat kay ganda ng iyong panukala sa amin. Kay ganda ng aral, kay ganda, Panginoon, walang kasing ganda. Dahil ikaw ay nasa aming gitna. Patuloy niyong tanggapin, bayan ng Diyos, ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala ngayon, ariin niyo na kayong lahat, tayong lahat, ay tunay na mayaman na sa Espiritu at material na pagkain. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ito namin dalangin. Tanggapin niyo bayan ng Diyos. Ngayon at kailanman. Amen. Amen.